Salamat idol. Pa-shoutout naman idol. Birthday ko sa May 17. Salamat idol. Sa Kuwait ako idol. Lagi ako nakikinig ng kwento mo. Shoutout sa'yo, Movie PH. Hindi mo nalagay yung pangalan mo, kabayan. Pero anyways, maligayang kaarawan. Naway, mag-enjoy ka dyan kung nasaan ka. Mag-ingat palagi at sana makauwi ka na dito sa Pilipinas. Muli, maligayang kaarawan sa'yo, kabayan ko. Para naman sa mga gusto magpa-shoutout or magpabati sa birthday, mag-comment lang kayo dito sa comment section. Shoutout ko kayo sa susunod na video. JD. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Victor. Walang eksaktong taon, probinsya ng Kabikulan. Nagtatrabaho bilang kolektor sa isang malaking kumpanya na nagpapautang itong si Victor. Ang ruta, ilang bayan sa Albay. Medyo malayo ang nilalakbay ng binata, kaya pinahiram ito ng kumpanya ng magagamit na sasakyan. Tubong Sorsogon, ngunit lumaki sa kanyang lolo sa bayan ng Daraga sa probinsya ng Albay. Namulat ang binata sa mga paniniwala ng matatanda, mga pamahiin. Naniniwala din ito sa mga nilalang, kagaya ng aswang, kaya hindi ito nag-aalis ng pangontra sa katawan. Bukod pa rito, estudyante din ang binata ng kanyang lolo Arturo na isang kilalang albularyo, batikang antingero sa lugar. Kaya naman, kahit papano may alam ito sa mga dasal pang tigalpo at pangontra sa mga palipadhangin. Pinag-aralan ito ni Victor dahil alam niya maraming mga taong may alam ng lihim na karunungan. Ginagamit ito para manakit o hindi kaya naman mamerwisyo ng iba. Bakit hindi mo na lang seryosohin ng panggagamot, Victor? Mahusay ka sa pagbigkas ng orasyon at nagagawa mong paganahin ang mga ito. Bakit hindi mo subukan sa panggagamot? Wika ni Mang Arturo. Siguro sa ngayon, Lolo, sapat na munang nagagamit ko to bilang proteksyon. Pero malay mo, balang araw, kapag pinag-adya ng Diyos, maging kagaya niyo po ako. Tugon ni Victor. Hindi malayong mangyari yon. Meron kang angking galing sa pagpapagana ng orasyon pang depensa. Kaya hindi rin magiging mahirap para sa'yo ang magpagana ng mga dasal panggamot at pangtawag ng mga elemento. Minsan ko na din pong pinangarap ang maging kagaya niyo pero sa ngayon, kailangan ko po munang magkaroon ng pundasyon sa buhay. Para kung sakaling dumating yung panahon na tawagin ako ng Diyos para maglingkod, handa na po ako. Mukhang natuto ka nga sa pagkakamali ng iyong ama. Mahusay, Victor. Pangalagaan mo ang iyong trabaho. Ngunit wag mong sasambahin ang salapi. Huwag po kayo mag-alala, Lolo. Hindi ko po kinakalimutan ng lahat ng mga payo nyo. Ito ang palaging tagpo. Sa tuwing magkakarap sa mesa ang maglolo. Tuwing umaga habang umiinom ng kape. Bagaman paulit-ulit na naririnig ng binata ang mga salitang ito, hindi siya nagsasawang makausap ang Lolo Arturo dahil sa mga ganitong pagkakataon na ipapakita ni Victor ang pasasalamat sa walang sawang pag-aaruga nito mula ng paslit hanggang sa kasalukuyan. Sa paglipas ng panahon, inakala ni Victor na hanggang pangproteksyon na lang ang mga itinuro ng lolo hanggang sa naitalaga ito sa isang malayong baryo. Hindi pamilyar sa kanya ang lugar dahil ito ang isa sa pinakabago nilang lokasyon. Wala ring magawa ang binata. Bagaman labag sa kalooban, napilitan itong sumunod sa kanyang mga superior. Hindi ko alam kung anong meron sa baryong yon. Ni minsan, hindi pa ako nakakapunta sa lugar.
Kaya mag-iingat ka po. Alam ko naman, hindi ko na kailangan sabihin sa iyo ang dapat gawin, tama ba? Opo, Lolo. Pero kinakabahan nga ako eh. Hindi ko kilala ang mga taga doon at isa pa, parang napakaliblib ng baryo. Tinignan ko sa mapa eh. Nasa paanan ng Mayon? Anong sinabi mo? Nasa paanan ng bulkan. Arturo, pugad ng mga kiwig ang bahaging iyon. Mag-iingat ka po. Kiwig? Ano po yun, Lolo? Ipinaliwanag ni Mang Arturo ang tungkol sa nasabing nilalang. Ayon dito, ang kiwig ay orihinal na nagmula sa probinsya ng Aklan. Pinaniniwala ang nakarating ito sa Kabikulan dahil sa pagtakas sa mga manunugis. Mahabang panahong nanahimik ang mga nilalang na ito, kasama ang iba pang uri ng aswang. Ngunit nang isa-isang mawala ang angkan ng manunugis, muli silang sumibol at ng biktima. Hindi lang sa Bicol, kundi sa kung saan bahagi ng bansa sila napapadpad. Sinasabing ang kiwig, nagpapalit ng anyo bilang matandang kuba sa umaga at sa gabi, nagiging aso na may nagbabagang mga mata. Malaki ang pangil, buhol-buhol na balahibo, mahaba at matulis na buntot, na kadalasang ginagamit bilang latigo na pinanghahagupit sa kanyang bibiktimahin. Naghahanap ng biktima ang nilalang na ito sa umaga. Paboritong atake ng mga taong naglalakad mag-isa sa kalagitnaan ng dilim. Kinakagat sa leeg, sinisipsip ang dugo habang buhay pa ito. Mahirap ding hulihin dahil napakabilis kumilos. Biglang naglalaho sa kadiliman at ayon sa mga kwentong nakadikit na sa nilalang na ito, isang tao lang ang nagtagumpay na makahuli ng kiwig. Walang iba kung hindi ang kilalang antingero at manunugis, si Juan Tumog. Balik tayo sa kwento. Mukhang malakas talaga ang taong yung lolo ah. Biruin mo, nagawa niyang humuli ng kiwig. Hindi ko din alam. Narinig ko lang ang pangalan niya nung bata pa ako eh. Pero hindi ko talaga kilala si Juan Dumog. Siguro nga malakas siya. Sige po lolo, mauna na po ako ah. Kailangan ko pang makarating sa baryo eh, bago mag alas 9 ng gabi. Antayin daw ako ng kapitan dahil delikado kung mag-isa akong papasok sa baryo. Hindi basta nagtitiwala mga tao doon. Mabuti naman kung ganon. O siya, mag-iingat ka po. Wag mong kakalimutan ng mga aral mo dahil magagamit mo yan sa mga pagkakataong kailangan mo. Opo lolo, sige po. Mauna na po ako ha. 1 oras at kalahati ang naging biyahe ni Victor. Gabi na nang umalis ang binata. Pagdating sa lugar, nag-aantay na ang kapitan. Maligayang pagdating sa baryo. Pasensya na, mag-isa lang ako na sumalubong sa'yo. Ayos lang po yun, kapitan. Ako nga po yung dapat humingi ng despensa sa pag-abala sa inyo. Walang anuman, iho. Tinutupad ko lang ang aking tungkulin bilang pangunahing tagapagpanatili ng kapayapaan sa nasasakupan ko. O siya, sa bahay ka na muna matulog. Bukas ng umaga, ipapatid kita sa tutuluyan mo. Maraming salamat puli, kapitan ha. Nga po pala, nagdala ako ng mga sardinas, pati ibang delata. Pagdamutan nyo na po. Yan lang ang nakayanan kong dalhin eh. Aba, hindi mo alam kung gaano ka-espesyal para sa aming mga naninirahan sa kabundukan yung mga delatang dala mo. Maraming salamat ah. Siguradong matutuwa ang mga tao sa baryo. Nga pala, sino ang sadya mo dito at kailangan mo pang mamalagi ng 2 araw? Ah, kilala siya dito sa baryo eh. Yung nagmamay-ari po ng malaking bakahan. Si Artemio. Pero teka, matagal nang patay ang matandang yon. Paano siyang nagkaroon ng pagkakautang sa kumpanya nyo?
Batay po sa mga impormasyon na galing sa opisina, 3 taon na po ang nakakalipas eh. Masugid po siyang parokyano ng kumpanya. Magandang magbayad si Mang Artemio kaso nung mga nakaraan na 4 na buwan pumapalya na sa pagbabayad ng utang eh. Hindi rin ho nakarating sa opisina yung pagkamatay niya. Talagang hindi pagkakalat ng pamilya niya ang nangyari dahil hindi pangkaraniwan ang pagkamatay ng matandang yon. Hindi pangkaraniwan. Ano po bang nangyari sa kanya? May mga residenteng nakita siyang kinagatang leeg ng mga alaga niyang baka. Ininom ang dugo ng mga ito. Ha? Ibig sabihin, vampira si Mang Artemio? Hindi, iho. Ang tawag sa kanya ng mga taga dito sa baryo, Temyong Kiwig. Biglang naalala ni Victor ang sinabi ni Lolo Arturo kaya lalong nagbukas ang kuryosidad ng binata. Kiwig. Sa pagkakalam ko, aswang ang mga yon, hindi ba? Tama ka, Iwo. Aswang nga ang mga kiwig. Paano mong nalaman ang tungkol sa mga yon? Hindi na nasagot ng binata ang tanong ng kapitan dahil sinalubong sila ng isa sa mga tanod. Inhinto ni Victor ang sasakyan. Binuksan ang bintana. Bakit, Siloy? Anong nangyari? Para kang hinabol ng 3 demonyo. May nangyari po kasi sa malaking bahay. Mukhang nagwala na naman yung anak ni Mang Tememyo. Ano? Hanggat hindi sila nakakalabas sa sariling bakuran, wala problema yan. Hayaan mo lang sila. Yun na nga po ang problema, Kapitan eh. Sa mismong baryo siya nagwala. 3 na po ang nasugatan. Mukhang malaking problema nga yan. Iyo, mabuti pa. Dumaretso ka muna sa kabisera. Doon mo kontayin. May aayusin lang akong gulo. Sa akin lang makikinig ang anak ni Artemio. Sige po, wala pong problema. Pagdating sa kabisera, nakita ni Victor, pinipigilan ng 2 tanod ang isang lalaki. Panay ang sigaw nito habang pilit na nagpupumiglas. Bumaba ng sasakyan ng kapitan. Naglakad papunta sa kinakatayuan nito. Marahang bumaba ng sasakyan si Victor upang marinig ang pag-uusap. Nagsimulang awatin ng kapitan ang nagwawalang lalaki at nang magsalita ito, napagtanto ni Victor na may diferensya sa pag-iisip ang lalaki. Mahusay magsalita si Kapitan Hugo kaya kaagad niyang napahinahon ang nagwawalang lalaki. Inihatid pa ito papasok sa kanilang tahanan. Maya-maya lumabas ang kapitan. Ay nako, kawawa naman. Wala nang nag-aalaga sa kanya. Iniwan ng mga kapatid simula nang mamatay ang tatay nila. Ang kasama na lang yung katulong sa tahanan. Pero Manong, may diferensya po ba sa pag-iisip ang taong yun? Oo. Hindi naman ganyan si Ariel Nasiraan lang siya ng bait nung makita niya kung paanong pinatay ng mga taga-baryo ang tatay niya. Ay naku, hayaan mo na. Halika na, iho. Doon na tayo sa bahay. Ipinagpatuloy ng kapitan ang kwento tungkol sa pamilya ni Mang Artemio habang pauwi sila Victor. Ayon dito, brutal na pinatay ng mga taga-baryo si Mang Artemio. Ibinitin sa puno, salitang pinagtataga hanggang sa magkahiwa-hiwalay ang katawan. Grabe naman yung ginawa nila kay Mang Artemio. Paano ba nilang nakita yung matanda na sumisip-sip ng dugo ng alaga niya? Yan nga din ang ipinagtataka ko Kasi nang imbestigahan namin ang kaso, wala ni isa sa mga residente ang makapagsabi kung paano nilang nakita ang ginawa ni Mang Artemio. Mukhang imposible pala ako makasingil dito. Wala na din yung mga anak niya kung meron man. Hindi pa makausap ng maayos. Ang mabuti pa ho siguro, bumalik na lang ako sa bayan. Tama, iho. Wala ka namang mapapala dito Wala na ang taong sisingilin mo. Sige na, magpahinga ka na muna. Bukas, papasamahan kita sa bukana. Sige po, Kapitan.
Maraming salamat po ah. Walang anuman, iho. Magandang gabi. Kinabukasan, maagang nagising si Victor dahil sa ingay ng mga tao sa labas ng tahanan. Dali-dali itong lumayo, lumabas ng silid. Nagulat ang binata dahil nakita nito ang duguang lalaki na nakadapa sa lupa. Bakit ganito ang itsura ni Ariel? Anong kasalanan niya sa inyo? Wika ng kapitan, galit na galit, habang itinatayo ang lalaki. Dito na nakita ni Victor na ang taong yun, walang iba, kung hindi ang anak ni Mang Artemio. Ayon sa mga mamamayan, nakita din itong kinakatay ang kanilang mga alaga, kinakain ang lamang loob, ngunit dinedepensa ng kapitan ng lalaki. Alam nating lahat na may diferensya sa pag-iisip itong si Ariel. Wala siya sa wastong katinuan. Isang beses pang saktan niyo ang taong to, sa akin kayo mananagot. Halika na, Ariel. Gamutin natin ang mga sugat mo. Dahil sa nangyari, nagpa siya si Victor na manatili. Sa hindi malamang dahilan, may kung anong nagtutulak sa kanya na siyasatin kung ano ang totoong nangyari. Matapos ihatid ng kapitan si Ariel, kinausap ito ni Victor. Kapitan, mananatili pa ako dito ng isa pang araw. May kailangan akong gawin eh. Mukhang hindi na ito kasama sa trabaho mo, iho ah. Ano ba ang gusto mong gawin? Nahihiwagaan kasi ko sa nangyari sa pamilya ni Mang Artemio. Gusto ko malaman kung ano ba talaga yung nangyari sa matanda. Sasayangin mo lang ang oras mo dito. Wala ka ring mapapala sa mga tao. Kahit anong gawin mong pagtatanong sa kanila, walang magsasabi sa iyo ng katotohanan. Baka mapahamak ka pa. Habang nagsasalita ang kapitan, napatingin si Victor sa labas ng bahay. Nakita ang isang matandang kuba. Nakatalukbong ang ulo nito, kaya hindi makita ang muka. Huminto sa tapat ng pintuan, nag-angat ng tingin. Dito napansin ni Victor na siya ang tinititigan ng matanda. Kap, kilala niyo po ba yung matandang kuba na yan? Sa totoo lang, walang nakakakilala kung sino siya. Madalas makita ang taong yan na nakaupo sa kapilya, katapat ng bahay ni Mang Artemio. Walang nagtatangkang kausapin ng taong yan dahil natatakot ang karamihan, baka aswang o mangkukulam. Hindi na nagsalita si Victor, pero sa kaloob-looban nito, lalo siyang naintriga sa nangyayari sa baryong iyon. Pagsapit ng hapon, naglakad-lakad ang binata sa paligid. Hindi nito alintana ang mga titig mula sa mamamayan. Nasanay na ito sa loob ng 2 taong pagtatrabaho bilang kolektor. Tumuloy siya sa kapilya kung saan laging nakikita ang matanda. Ngunit pagdating nito sa lugar, wala siyang naabutan. Naupo ito sa maliit na tindahan upang bumili ng makakain. Nang muli niyang makita ang matandang kuba, dali-dali niya itong tinawag. Ngunit hindi man lang lumingon, kaya sinundan niya ito. Hanggang sa makarating sa kakahuyan, laking pagtataka ni Victor dahil biglang nawala ang matanda. Dito na nakaramdam ng hindi maganda si Victor. Itinaas niya ang depensa sa pamamagitan ng pag-usal ng mga dasal. Naglabas din ng mga pangontra, sinuot sa kanyang leeg. Mas makakabuti para sa'yo, binata, kung aalis ka na sa baryong ito. Wala kong anumang galit sa'yo. Sigurado kung naparito ka lang dahil sa kuryosidad. Ipinapayo ko sa'yo na wag mong ituloy ang anumang binabalak mo. Nagulat si Victor. Biglang may nagsalita mula sa kung saan. Pilit nitong sinipat ang paligid, pero walang makita. Napakadilim sa lugar na yon. Tanging mga alitap-tap at ilang bituin lang ang nagsisilbing liwanag.
Hindi ko alam kung bakit mo ko binibigyan ng babala. Pero maaari ka bang magpakita kung sino ka? Hindi na mahalaga kung sino ako. Dayo ka sa lugar na ito. Labas ka sa anumang usapin. Kaya'y pinapayo ko sa'yo, huwag mo nang pasukin. Wika ng boses. Matapos ay bigla na lang tumahimik ang kapaligiran. Patuloy na nakiramdam ang binata. Nakataas ang depensa. Kaya kung elemento man ang nilalang na nagsasalita kanina, hindi ito basta-basta makakalapit sa kanya. Ilang minuto ang nakalipas. Nagpa siya si Victor na umalis sa lugar. Papalabas na ito sa kakawyan nang biglang sumalubong si Ariel. Naglalakad ito ng diretsyo na tila walang ibang nakikita. Napahinto na lang nang tawagin siya ni Victor. Ariel! Ariel! Ariel ang pangalan mo, tama? Saan ka pupunta? Lumingon si Ariel. Umalis ka dito. Wala ka dapat dito eh. Alam ko pero sa nakikita ko mukhang kailangan mo ng tulong eh. Halika, gamutin natin ang mga galos mo. Hindi ko kailangan ng tulong. Ikaw. Ikaw ang nangangailangan ng tulong. Marami kang tanong sa isipan mo, pero hindi mo alam kung saan kukunin ang mga kasagutan. Nagulat si Victor sa sinabi ng binata. Ito ang unang beses na nagkausap sila. Ngunit alam nito ang nilalaman ng isipan ni Victor. Oo, tama ka. Marami nga akong katanungan at alam kong maaari mong sagutin ang ilan sa mga yun. Pwede mo ba akong tulungan? Hindi ako o kahit sino man na makakatulong sa'yo. Kaya umalis ka na lang. Pero, Ariel. Victor! Anong ginagawa mo dito? Bumalik na tayo sa bahay. Teka! Narinig kitang nagsasalita. Sinong kausap mo? Si Ariel po, nandito lang siya. Ha? Nasaan na yun? Si Ariel. Nagbibiro ka ba? Hindi mo makakausap ng matino ang batang yon dahil hindi siya nakakapagsalita. Kung makapagsalita man, imposibleng makausap mo pa siya ngayon. Bakit, Kapitan? Anong ibig mong sabihin? Patay na si Ariel. Ngayon lang natagpuan ang bangkay niya. Nakasabit sa sanga ng puno. Nagbigti ang kawawang binata. Hindi makapaniwala si Victor sa sinabi ng matanda. Akmang aalis na sana sila sa lugar nang biglang magpakita sa gitna ng daan ang matandang kuba. Talaga bang lahat ng tao gusto mong paniwalain sa kasilungalingan mo, Hugo? Nagulat ang kapitan nang marinig ang pamilyar na boses. Nanginig sa kinakatayuan, lalo pa nang tanggalin ng matanda ang talukbong. Artemio, ikaw nga, paanong nangyari? Pinatay ka na ng mga taga-baryo. Pinatay mo at ng mga taga-baryo. Pero ang malaking pagkakamali, hindi mo inalamang totoo kong pagkatao. Pinatay niyo ang katauhan ko bilang Artemio, pero hindi ang pagiging aswang. Nanlaki ang mga mata ni Kapitan Hugo at Victor nang magbago ng anyo ang matanda. Naging malaking aso. Nagbabaga ang mga mata. 4 ang binti. May tag-isang matulis na sungay. Punong-puno ng matutulis sa tinik ang likod, papunta sa buntot ng nilalang. Totoo nga ang sinabi ng mga taga-baryo. Isa kang ang aswang. Tama ka. Isa akong aswang. Kami ng buong pamilya. Namumuhay kami ng payapa sa sarili naming lupain. Kayo ang lumapit at nagsipagtayo ng mga bahay niyo sa paligid ng ari-arian ko. Nananahimik ako, Hugo. Kahit kinakamkam niyo na ang lahat ng pagmamay-ari ko. Ginawang baryo ang lugar na ito. Wala kayo ni isang karapatan sa pagmamay-ari ko. Wika ng nilalang sabay sugod. Dali-dali namang humarang si Victor gamit ang kanyang kaalaman
Nagawang patigilin si Mang Artemio. Huwag kang makialam, binata. Sinabi ko na sa'yo kanina, dapat umalis ka na. Pasensya na po, pero kahit ano pa ang dahilan nyo, hindi po ako papayag na manakit kayo ng tao. Muli kitang babalaan. Umalis ka sa dadaanan ko kung ayaw mong pati ikaw ay madamay. Uulitin ko din, hindi ako makakapayag na manakit ka ng mga tao. Kapitan, umalis na kayo dito. Talagang aalis na ako dito. Ngayon pang nakuha ko na ang gusto ko. Ang titulo ng lupain. Sa wakas, pagmamay-ari ko na ang buong baryo at hindi mo na ito mababawi sa akin, Artemio. Napalingon si Victor sa kapitan. Hindi ito makapaniwala sa mga narinig. Muling sumugod ang nilalang at sa pagkakataong iyon, hinayaan ni Victor na lapitan nito ang kapitan. Humingi ito ng tulong sa binata pero hindi na siya pinansin. Nagkandalasog-lasog ang katawan ng matandang kapitan. Hindi pa nakontento ang nilalang. Pinagpira-piraso. Inihagi sa atangan ng bawat bahay sa baryo. Sa pagkakataong yun, lantarang nagpakita sa mga tao ang kinakatakutan na aswang. Dahil sa pagkamatay ng kapitan, nagsipag-alisan ang mga tao sa baryo. Kinabukasan, mistulang sementeryo ang lugar. Walang tao, balot ng katahimikan ang paligid. Lahat ng bagay gagawin ng isang ama para sa kanyang mga anak. Ang lupaing ito, pinaghirapan kong ipundar para balang araw. Kung sakali mang mawala ako, may lupang titirahan ng mga kagaya namin. Sawang-sawa na kami kakalipat. Kakatakbo mula sa mapang-api at mapanghusgang mga tao. Hindi ko po kayo masisisi at nauunawaan ko po kayo. Maging ako man kung nasa kalagayan ninyo, gagawin ko din po ang lahat para sa mga mahal ko sa buhay. Ipinaliwanag ng matanda ang dahilan ng pagkamatay ni Ariel. Ito ay sa kadahilanang inakala ng binata na hindi na babalik ang ama. Wala din itong alam tungkol sa kanilang angkan. Nanghinayang si Victor sa buhay ni Ariel at kahit papano may kaunting pagsisisi. May pagkakataon siyang iligtas ang binata pero hindi niya nagawa. Taon ang lumipas. Sa patuloy na pagsusumikap ni Victor, nagawa niyang bawiin sa bangko ang lupain ni Mang Artemio. Laking pasasalamat ng matanda at bilang pagtanaw ng utang na loob, iniwan nito kay Victor ang lahat ng ari-arian. Sinabi rin ng matanda nang huli silang mag-usap na hindi na rin siya magtatagal. Nag-aalala ito kung kanino iiwan ang lupain kaya ginawa ni Victor ng paraan. Sa kasalukuyan, may sarili ng buhay si Victor. Nagretiro sa pagtatrabaho. Itinoon ang pansin sa panggagamot. Maraming natutunan si Victor sa mga naging karanasan. Isa na ang leksyon. Ang kayamanan dito sa mundo, may iwan sa sandaling pumanaw. Kaya huwag magpundar ng yaman dito sa lupa, kundi sa kalangitan. Dahil sa huli, ikaw din ang tatamasa nito sa araw ng paghuhukom. Naway nagustuhan ninyo ang istorya ng aswang. Ang lahi ng aswang na kung tawagin ay kiwig. Kabayan, pamilyar na ba kayo sa pulang sinulid na ginagamit ng mambabarang? Ito ang matutunghayan sa susunod na kwento. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Vanessa. Taong 1973. Bicol. Sabi ko naman sa inyo huwag makipag-usap kahit kanino. Tignan nyo ang nangyari. Sa tingin nyo ba, madali kontray ng barang? Yung kaibigan ko nga na albularyo pagkalaban sa mambabarang ang kinamatay,
Pati ang biktima patay din. Ano nang gagawin niyo? Diyos ko naman, araw-araw ako nagpapaalala, tapos pinalusot lang sa kabilang tenga. Walang paglagyan ang galit ni Tatay Roselio matapos malaman ang nangyari sa panganay. Naabutan nitong nagsusuka, may halong insekto, maging ang kwarto nito ay may matatagpuang patay na insekto. Hindi ba pwedeng naihalo lang yan sa kinain kanina at ngayon sinusuka niya? Ang dali mo namang humusga, Roselio. Tinatakot mo ang mga bata eh. Wika ni Nanay Pasita, pilit pinapagaan ang tumitinding tensyon. Anong naihalo sa pagkain? Pasita, hindi mo ko maloloko sa ganyan. Baka nakakalimutan mo, tumira ako sa poder ng kaibigan ko manggagamot sa loob ng 1 dekada. Ilang beses ko nang nakita ang ganitong sitwasyon, lalong-lalo na sa mga pasyente niya. Walang duda, isa itong barang. Ikaw, nandito ko lang naman kasama ng mga bata araw-araw ah. Ano bang ginawa mo? Bakit hindi nabantayan ng mga yan? Pati ba pagiging nanay ko kine-question mo na? Talaga, Roselio. Kung nagpapakahirap ka sa bukid para may madalang pagkain sapag, nagkakandaugaga din ako sa mga gawaing bahay at pag-aalaga sa mga bata. Kung sakali mang barang nga yan, ano bang laban ng pag-aalala ko kung malakas ang sumpa na yan? Aba talagang naguhugas kamay ka pa. Huwag mong ipagkaila yung pagiging pabaya mo sa mga bata, Pasita. Isa lang naman ang hinihiling ko sa'yo. Alagaan mo ang mga bata tapos magiging ganito. Roselio, talaga ba? Umaabot tayo sa usapin na yan dahil lang dito. Mag-isip ka na lang ng paraan para maisalba ang buhay ng anak mo. Hindi pa tayo tapos, Pasita. Hindi pa tayo tapos. Aalis muna ako para maghanap ng albularyo. Galit na lumabas ng tahanan ang matanda. Nagtungo sa kalapit na baryo. Sa paghanap ng bahay natunton ang kinaroroonan ni Kapuloy. Sigurado ka bang barang ang tumama sa anak mo, Roselio? Hindi naman sa kumakampi ako sa asawa mo. Kapuloy, nanirahan ako sa poder ng kaibigan kong albularyo. 1 dekada din yon. At sa loob ng mga panahon na yon, nasaksiyan ko ang ganitong klase ng kaganapan. O siya, kumalma ka muna. Susuriin ko ang kalagayan ng anak mo, pero kailangan ko pang unahin ng mas nauna sa'yo. Pagkatapos kong gabutin ng pasyente, ako na ang dadayo papunta sa inyo. Sa ngayon, ipainom mo to sa bata para kahit papano humina ang banta ng sumpa. Kapuloy, pakiusap lang. Huwag mo masyadong tagalan dahil baka lumala ang kalagayan ng anak ko. Oo, mabilis lang ako. Hindi to aabutin ng hapon, sige na. Lumakad ka na, dahil lalakad na rin ako papuntang sitio. Magkita na lang tayo sa inyo. Bitbit ni Tatay Roselio ang garapa ng lana. Pagdating ng bahay, nagsusuka pa rin ang anak. Dali-daling pinataka ng lana ang baso ng tubig at saka pinainom dito. Pinahid na rin sa tiyan ng bata ang pakrus na guhit. Maya-maya pa kumalma na ang kalagayan. Kaso nga lang, ang bangayan ng mag-asawa ay hindi pa. Kung sana binantayang maigi ang mga bata, hindi tayo aabot sa ganito eh. Masyadong pabaya. Tumigil ka na nga, Roselio. Talaga bang ako ang sisisiin mo sa nangyayari? Pasalamat ka. Inalagaan ko ang mga bata kahit hindi ko anak ang mga yan. Paano na lang kung hindi ko pinakain ng mga yan sa oras sa wala ka? Siguradong nagkasakit at nangayayat, pero ano? Nakita mo bang pangit ang kalusugan? Pinapakain ko ng tama, pinapaliguan, binibihisan, inaaruga. Kung hindi mo nakikita yon, problema mo yan. Basta ginagawa ko yung responsibilidad ko. O baka naman talagang alam mo kung sino ng barang kay Vanessa. Hindi ka lang nangialam kasi hindi mo nga naman anak. Tama ba ko? Paghulos dili ka. Kapag ako napuno sa'yo, lalayasan kita. Kahit naman tanungin ko mga bata, sa akin sila sasama. Kahit hindi sila magmula sa sinapupunan ko, ako ang pumuno ng pagmamahal sa mga yan. Ikaw nga tong dapat makwestiyon eh. Simula't simula,
Panay ka lang pagtatrabaho sa bukid. Ni isang beses, hindi mo man lang sila kinamusta. Natahimik sandali si Tatay Roselio nang sulyapan ng mga bata. Kanya-kanya sa pag-iwas ng tingin ng mga ito. Tanda ng pagkadismaya. Bumaling na lang din siya sa panganay at dito nakipag-usap. Anak, kamusta ang pakiramdam mo? Pasensya ka na kung nangyari to sa'yo ha. Huwag kang mag-alala. Ako na mag-aalaga sa'yo. Pati na rin sa mga kapatid mo magmula ngayon. Tay, kung makapagsalita ka naman kay nanay, akala mo ang linis nyo. Ni hindi ko nga matandaan kung kailan kayo pumirmi sa bahay para alagaan kami. Sa pagkainan, kakasimula pa lang namin pero ikaw tumatayo na para magpunta sa bukid. Kahit nga magkasalubong tayo sa daan hindi ka tumitingin. Para bang kinakahiya mo kami. Si Nanay Pasita, kahit hindi niya kami totoong anak, siya lang yung nagmamahal sa amin sa bahay na to. At tama siya, kung dapat may questionin dito, ikaw yun. Tila binuhusan ng malamig na tubig si Tatay Roselio matapos marinig ang hinanakit ng anak. Tumalikod ito sa kanya. Walang paalam na pumasok ng kwarto. Maging ang iba pang mga anak ay sumunod na, ni hindi man lang siya naisipang pansinin. O ano? Hindi pa rin ba malinaw sa'yo, Roselio? Hindi ito tungkol sa kung sino ang sisisihin. Ang nangyari kay Vanessa, parte ng hamon ng buhay. Pero ang hinanakit ng mga bata, sana nakita mo na. O baka naman tinuruan mo sila na magdamdam sa akin. Kilala kita, Pasita. Mahilig ka magsimula ng gulo. Aba, talaga bang ganyan ka kamangmang, Roselio? Napakawalang kwenta mo naman. Pinamukha na sa'yo ang problema, tapos sa akin mo pa ibabaling. Kung sabihin mo sa akin kung ano ba talaga ang problema sa pamamahay na to, huwag mong idailan ng pagkukulang ko. Alam kong hindi itong sanay ng pangyayari. Roselio, hindi ka tulog. Kumising ka nga. Mangmang ka ba para magbulag-bulagan pa rin? Pahala ka sa buhay mo. Ang kitid ng utak mo. Naupo si Tatay Roselio. Hindi na rin makapag-isip ng maayos dahil sa halo-halong emosyon. Ni hindi na malayan kung paanong nagsimula ang sagutan sa asawa. Maya-maya pa dumating si Kapuloy. Pinalabas ang anak para suriin. Parang nga ang kumapit sa dalaga. Diretsahan na tayo. Kailangan nating dalian. Kapag lumala, mamamatay ang bata. Ay, gamutin niyo po, Manong. Gawin niyo po ang lahat para gumaling sa sumpa ang anak ko. Kahit hingan niyo pa ako ng lupa, maisang kalabaw lahat ibibigay ko. Basta pagalagyan niyo ang anak ko. Sandali nga, sigurado ka bang barang yan, Kapuloy? Bakit parang iba ang nararamdaman ko rito? Pinagdududahan mo pa yung kakayahan ni Kapuloy, Pasita. Kung wala kang magandang masabi, mabuti pang huwag ka na makisali sa usapan. Seryoso ito Tapos ikaw puro pagdududa ang inaambag mo. Bawal na bang magsabi ng saloobin? Basta parang may mali sa napapansin ko. Kapuloy, huwag naman tayo maglokohan dito. Ngayon nauunawaan ko na kung bakit palagi kayo nag-aaway. Masyadong matabi lang dila ng asawa mo, Roselio. Pasita, mas mabuti pang sundin mo ang sinabi ni Roselio. Huwag ka na makisali sa usapan. Bakit ko naman iiwan ang anak ko sa inyo kung may napapansin akong mali? Mamaya kung ano pa ang gawin mo Pwede ba tumigil ka na, Pasita? Nahihibang ka na Albularyo na nagsabi. Kokontrahin mo pa. Baka ikaw talaga ang sinasapian sa lagay na ito Halika nga muna dito. Dinala ni Tatay Roselio ang asawa sa labas para kausapin. Wala akong tiwala sa matandang yan, Roselio. Parang may binabalak siya sa anak ko. Maawa ka naman sa bata. Mukhang manyakis ang kinuha mong albularyo. Pasita, itiko mo yung bibig mo. Nagmamalasakit na ang tao. Ganyan mo pa pagbintanghan. Matinong tao si Kapuloy. Kung balimbing yan kagaya ng iniisip mo, sana noon pa sa mga pasyente niya may nagreklamo na pero wala.
ibig sabihin mali ka ng inaakala. O baka naman ayaw mo lang ipasuri si Vanessa. Tama ko, no? Kilala mo mambabarang. Umaming ka. Roselio, kailanman hindi ako nagkamali sa mga hinala ko. O sige, ipagamot mo si Vanessa sa albularyong yan. Pero tandaan mo na kapag may nangyaring masama kay Vanessa, patawarin ako ng Diyos sa gagawin ko sa inyo. Ikaw at ang albularyong yan. Nagbabanta ka ba? Sige, paano kung ikaw ang mali ng akala? Ano ang gagawin ko sa'yo? Patawarin din sana ako ng Diyos. Sige, magbanta ka rin pero kapag tama ako dito, ikaw ang una kong sasakalin. Tandaan mo, Roselio. Napabuntong hininga si Tatay Roselio. Hindi mawari kung ano ang nakikitang mali ng asawa sa albularyo. Gayunpaman, naniwala siyang sanhi lang ito ng labis na pag-aalala. Inunawa niya sa ganong dahilan. Nagpatuloy ang pagsusuri ni Kapuloy sa kondisyon ng anak. Para sa kanya, ginagawa lamang ng albularyo ang tamang proseso. Kaso hindi maitago ng asawa ang reaksyon. Masama ang titig sa matanda. Yung tipong susugod na anumang oras. Umayos ka nga. Ayusin mo yung pagbumuka mo. Hindi komportable si Kapuloy sa pinapakita mo. Pwede ba? Alang-alang na lang sa anak natin. Wala akong pakialam kung komportable ba siya o hindi. Babantayan ko ang bawat galaw ng matandang yan. At kapag nagkamali siya, asahan mong may mapapatay akong tao. Yung bibig mo talagang... Hindi ka ba titigil, parang awa mo naman? Mabuti pa, pumunta ka ng bayan. Maghanap ng bibili ng mais at saging. Mag-aani ako bukas. Dalin mo mga bata para may kasama ka. Kumilos ka na. Halos ipagtulakan ni Tatay Roselio ang asawa. Wala na itong magawa kung hindi sumunod. Kaso nga lang, mapapansin na nagdadalawang isip iwan si Vanessa sa pangalaga ng albularyo. Gayunpaman, kinumbinsi itong umalis. Nang mawala na ito sa kanaman nakiusap si Kapuloy. Roselio, mas makakaigi siguro kung sa bahay ko na lang ipagpatuloy ang gamutan. Hindi ako makakilos ng maayos dito dahil sa asawa mo. May bakante pa akong kwarto para sa pasyente. Pwedeng doon muna si Vanessa habang inaalam ko ang tamang paraan para maputol ang sumpa. Pwedeng-pwede ho. Mas mainam nga ang ganon para patuloy ang panggagamot. Kung dito talaga, asahan mong mangengyalam si Pasita. Dinala ang pasyente sa tahanan ni Kapuloy. Inayos ang kwarto, pinalibutan ng pangontra. Dahil tapos na ang unang pagsusuri, pinagpahinga muna ang dalaga. Tatapati kita, Roselio. Hindi magiging madali ang pakikipaglaban sa mambabarang. Sa kalagayan pa lang ng anak mo, kumapit ang sumpa. Mahababang gamutan dahil kung mamadaliin natin, posibleng mamatay ang bata. Ayaw mo naman ng ganon, hindi ba? Walang ama na nanaising mamatay ang anak niya. Basta ho, kung ano ang sa tingin niyong dapat gawin, doon ho tayo. Bahala na kung gaano katagal. Basta, makatakas ang anak ko sa barang na yan. May isa pa. Baka biglang susugod dito ang asawa mo at bawiin ang dalaga. Tandaan mo, kapag naistorbo ang proseso, hindi na mauulit ang panggagamot. Ibang albularyo na naman ang kukunin mo. Walang problema ho, ako nang bahala kay Pasita. Madadaan naman yun sa sindak eh. Basta Kapuloy, pakiusap ko lang gawin niyo ang lahat para mailigtas ang anak ko. At kung pwede, alamin niyo kung sino mambabarang para malaman ko kung anong gagawin sa hayop na yon. Mangyayari yan lahat. Pero sa ngayon, kinakailangan ko munang tutukan ang kalagayan ng anak mo. Pagsapit ng takip silim, umuwi ng tahanan si Tatay Roselio at katulad ng inaasahan, sumalubong ang galit na asawa. Nasaan si Vanessa? Nasaan ang anak ko, Roselio? Talaga bang ipinagkalulo mo ang bata sa albularyong yan? Hindi ka nag-iisip, Roselio. Kung inasahan mong gagaling si Vanessa, nagkakamali ka.
Ang paglapit sa albularyong yon ang ikakamatay ng anak natin. Kumpara sa sumpa na kumapit sa kanya, iuwi mo siya dito. Pasita, nahihibang ka na ba? Nasisiraan ka na ng bait. Kung ano-ano ang pumapasok sa utak mo. Matino yung tao, ginagawa mo ganyan. Roselio, maniwala ka naman sa kutob ng isang ina. Alam kong iniisip ng taong matino sa taong may itim na balak. Ituro mo sa akin ang bahay ng albularyong yan. Kukunin ko si Vanessa. Pasita, malala ka na. Pwede ba tantanan mo si Kapuloy diyan sa kakitira ng utak mo? Huwag mo naman akong ipahiya. Pinagtitinginan na tayo ng mga tao. Ako nga ang dapat maiyak. Babaya kang ama. Pinagkalulu mo pa sa demonyong anak mo. Malutong na sampal ang dumapo sa mukha ni Nanay Pasita. Hindi nakapagpigil si Tatay Roselio. Natauan ng lumapit ang mga anak para ipaglaban ng asawa. Masamang tingin ang pinukol ni Nanay Pasita bago tuluyang tumalikod. Gayunpaman, naniniwala si Tatay Roselio na dulot lamang ito ng labis na pag-aalala. Nang mga sumunod na araw, lalo lang lumawak ang agwat ng mag-asawa. Si Nanay Pasita kasi, ayaw tumigil. Dumayo sa karatig sityo para hanapin ang bahay ni Kapuloy. Swerteng walang nakapagsabi kung kaya't hindi natuntun. Nang malaman ng tungkol dito, pag-aaway na naman ang pumagitna sa mag-asawa. Hindi ko na alam ang gagawin sa'yo, Pasita. Ang tanda-tanda mo na. Pero hindi mo man lang maintindihan ang simpleng pakiusap. Ano ba ang gagawin ko para tumigil ang kaibangan mo? Sinasama mo pa yung mga bata sa pagkaladkad mo. Alam nga naman iwanan ko mga paslit sa bahay. Baka pati sila'y pamigay mo. Roselia, ngayon nauunawaan ko na kung bakit ka iniwan ng una mong asawa. Wala kang pakialam sa buhay ng iba. Ang gusto mo lang, makipapel kunwari, mabuti kang ama. Yun pala ikaw din ang dahilan kung bakit mapapahamak ang mga bata. Manahimik ka. Manahimik ka na. Huwag mong sinasagad ang pasensya ko. Ano, sasampalin mo ko ulit, sasaktan mo ko, sige tuloy mo. Ipakita mo sa mga bata kung gaano ka kawalang kwenta. Tandaan mo lang talaga, Roselio, sa oras na may mangyaring masama kay Vanessa, hindi lang si Kapuloy ang papatayin ko. Isasama kita. Sige, magbanta ka na magbanta. Ipakita mo sa mga tao kung gaano ka kapraning. Nagsisisi ako kung bakit kita pinakasalan eh. Kung alam ko lang na ganito ka perwisyon dadalhin mo, sana hindi na ako nag-share ng oras. Sige, lumayas ka! Nagbitbit na mga bagahe. Umalis kasama ang mga bata. Pero bago yun, lumingon para mag-iwan ng banta. Sinusumpa ko ang araw na to, Roselio. Isusumpa kita at ng mga anak mo, lalo na si Vanessa. Magintay ka. Gagawin ko ang lahat para magdusa ka. Sa oras na lumantad ang tunay na kulay ng albularyong yon, huwag kang bumalik sa akin para humingi ng tawad. Walang kapatawaran ang ginawa mo. Ako pa ang tinatakot mo. Kahit ilang ulit mo pa akong isumpa, wala akong pakialam. Alam ko naman sa sarili ko na tapat sa tungkulin si Kapuloy. Sa galit umalis siya ng bahay. Nagtungo sa kabilang bayan para bisitahin si Kapuloy. Naabutan niya itong kakalabas lamang ng kwarto kung saan naroon si Vanessa. Pawisan ng matanda at bagyang nagulat nang makita siya. Oh, akala ko bukas ka pa dadalaw. Sandali. Nag-away na naman kayo ng asawa mo. Ano pa nga ba? Hindi ko na maunawaan si Pasita. Ang laki ng galit sa inyo eh. Kung tutusin, dapat pa nga siya magpasalamat dahil handa kang tumulong. Magamot lang ang anak namin. Tapos ito pa ang igaganti niya. Wala talaga siyang puso. Hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Yan nga rin ang inaalala ko, Roselio. Akala ko kasi, mabait at marunong umanawa yang si Pasita. Mukha siyang mabait tignan, ganyan pala ang ugali. Pati mga anak mo nalason niya. Sumama no? Ano pa nga ba? Porket hindi ako ganun kalapit sa mga bata hay nako. Kumusta naman pala ang anak ko? Sana naman may pagbabago. Halatang todo kayo sa panggagamot
pawisan ka. Ay nako, sa totoo lang, nahihirapan ako. Kamuntikan ko na sana malaman kung sino mambabarang kaso biglang naputol ang ritual na para bang may humahadlang. Sa tingin mo ba walang kinalaman si Pasita? Batay sa enerhiya, ang taong ito ay malapit sa anak mo. Puwisit talagang babaeng yan, Manong. Mag-ritual ka uli. Alamin mo kung sino talaga ang nambabarang. Kung sakali man na may kinalaman si Pasita, patawarin ako ng Diyos sa mangyayari. Hawak pa naman niya ang ibang bata. Sinimulan kagad ni Kapuloy ang ritual ng pagkilala sa mambabarang. Unang ginawa ay ang pagdaan sa tawas. Batay sa hinulma ng tulo ng kandila, mukha ng babae ang lumitaw. Muling isinalang ang isa pang ritual. Kinumpirma ng albularyo na malapit nga ito sa dalaga. Masamang balita, Roselio. Malaki ang tsansa na asawa mo ang may gawa nito. Anak ng demonyo talaga, sigurado ka ba, Kapuloy? Mapapatay ko ang babaeng yan. Eto, tignan mong mabuti. Ito ang hugis ng muka. Narito ang mga mata. Ilong, bibig. Tignan mo at kilalanin. Hindi ba kamukha ng asawa mo? Ganun na lamang ang pagsuntok ni Tatay Roselio sa katabing mesa. Wala nang paligoy-ligoy pa. Lumuwas para hanapin ang asawa. Natagpuan ito sa kubo sa kalagitnaan ng taniman. Pagmamay-ari ito ng asawa at doon pansamantalang nanuluyan. Pasita, lumabas ka dyan. Kaya pala ayaw mong ipasuri sa albularyo si Vanessa dahil ikaw ang mambabarang. Lumabas ka. Mag-usap tayo. Binasag ni Tatay Roselio ang mga banga sa silong. Paulit-ulit na nambulabog hanggang sa lumabas si Nanay Pasita. Sinalubong ito ng sampal. Kaliwat kanan. Gumanti naman ito. Kinalmot siya at pinuruhan sa pisngi. Saka lang natigil nang marinig ang iyakan ng mga paslit. Ano kaya ang ginawa ni Kapuloy para maging ganyan ang takbo ng utak mo? Roselio, sa aming dalawa ng albularyo na yon, ako ang nagsasabi ng totoo. Mahirap pa para sa'yo na paniwalaan ako. Ako na naging nanay ng mga anak mo. Ako na nakasama mo ng mas matagal. Roselio, hindi ko alam kung anong nasa ulo mo. Baka nasa talampakan na yan. Ito ang tandaan mo. Hindi ka makakawala sa pagiganti ko. Mag-antay ka lang. Ipapamukha ko sa iyo ang katotohanan. Kakawala ka pa kahit huling-huli ka na. Ang kapal ng mukha mo, tignan mo. May kandila ka pa at kung ano-ano sa loob. Hindi ba gamit yan sa pambabarang? Pasita, narya na. Maghuhugas kamay ka pa. Umaming ka na lang kasi. Anong ginawa mo sa anak ko? Lalong kumulo ang dugo ni Tatay Rogelio nang masipat ang mga gamit sa loob. Ikinagulat ang tugon ng asawa. Hindi ko mahanap si Vanessa dahil ayaw kong iwan ng mga bata. Baka kunin mo pa sila at ibigay sa demonyo. Tama ka. Kagamitan yan sa pambabarang dahil sa gabing ito. Igaganti ko ang ginawa mo kay Vanessa. Hindi lang ikaw, pati ang pesteng albularyo na yon. Umaming ka din. Walagya. O sige, tuloy mo. Malakit ka. Sige, patayin mo ko. Paslangin mo ko sa harap ng mga anak mo. Binagsak ni Tatay Roselio ang hawak na paso. Napukaw ang atensyon ng humahagulgol ng mga bata. Pasita, nagsisisi ako na pinakasalan kita. Ikaw ang pinaka-pinagsisisihan ko sa tanang buhay ko. Magintay ka. Iuutos ko kay Kapuloy na gantihan ka. Sisiguraduhin ko na pagsisisihan mo yan. Hindi mapakali si Tatay Roselio habang binabaybay ang kahabaan ng daan. Pakiramdam ay sasabog sa galit. Hindi dumiretso sa tahanan ni Kapuloy. Nagpalipas ng oras sa tindahan, uminom ng alak. Matapos kumalma, saka lang nagpatuloy sa paglalakad. 10 oras na nang makarating, biglang natigilan sa paghakbang. Kinabahan ng hindi nalalaman
Napako ang tingin sa bahay ng albularyo. Tahimik, walang kailaw-ilaw. Pero kahit ganun, para bang may hindi magandang nangyayari sa loob. Sinubukang hindi pansinin at saka tumuloy. Dahan-dahan sa pagpasok, lalong kumabog ang dibdib nang marinig ang boses ng anak. Mahina na para bang napapagod at nasasaktan. Dinikit ang tenga sa pintuan ng kwarto nang maunawaan ang nangyayari. Walang pasabi, sapilitang binuksan. Bumungad ang tagpo na hindi lubos inasahan. Hubot-hubad na nakapatong sa dalaga si Kapuloy. Agad nag-iwas ng tingin. Nanlumong napalood si Tatay Roselio habang nakatitig sa kalagayan ng anak. Samantala, huli na nang mapagtantong tumakas ang albularyo. Hinabol pero hindi naabutan. Sumigaw sa labas. Hindi alintana kung sino ang makarinig. Sinumpa ng sinumpa ang pangalan ng albularyo. Nang matauhan, walang muka na maiharap sa anak. Si Vanessa sa kabilang banda, humahagulgol na inaayos ang damit. Nanginginig na lumabas habang tinatawag ang pangalan ni Nanay Pasita. Anak, patawarin mo ko, hindi ko alam. Wala akong alam. Tigilan niyo po ko. Gusto ko pong umuwi kay Nanay Pasita. Sa awa nito, kagad siyang dinala sa kinaroroonan ni Nanay Pasita. Binabalang ang anak sa hindi kalayuan. Umiyak habang hinahatid ng tanaw. Agad ding umalis nang lumabas ang asawa. Magdamag sa tindahan si Tatay Roselio. Kahit sarado na ay nanatili para inumin lahat ng biniling alak. Wala nang mailuha pa. Lahat ng pagsisisi ay binuhos sa sarili. Naisip pa lang ang ideya na susumbatan siya ng anak. Hindi na mapatawad ang sarili. Umaga ng matauhan, unang pumasok sa isipan ay hanapin si Kapuloy. Kung saan-saan siya nakarating. Kung sino-sino ang pinagtanungan. Nang hindi matuntun, sinubukang makipag-ayos sa asawa. Lumuhod sa harapan nito. Patawarin mo ko, Pasita. Hindi ko alam na gano'n ang mangyayari. Patawarin mo ko pag ako. Hahanapin ko si Kapuloy. Ako mismo ang papatay sa albularyo na yan. Patawarin mo ko. Vanessa, anak, Pumasok muna kayo mga anak. Roselio, sa tingin mo, mapapatawad kita ng ganun-ganun lang. Nagmakaawa din ako sa'yo na huwag ipasuri sa albularyo si Vanessa. Pero anong ginawa mo? Tinakas mo ang bata at dinala sa demonyo. Anong nangyari? Tas ngayon pupunta ka. Ang kapal ng mukha mo. Pinahiya mo ang anak natin. Hindi mo kailangan mangialam dito. Ako ang gaganti. Ako nang bahala sa albularyo na yon. Ang gawin mo manahimik ka. Magpakalayo-layo ka dito. Baka hindi kita matansya. Walang nagawa si Tatay Roselio. Hindi siya kayang tanggapin ng asawa at ng mga anak. Upang kumalma ang sitwasyon, pinili na muna niyang magpakalayo-layo. Pero hindi ito nangangahulugan ng pananahimik. Inisa-isa ang bawat sityo para hanapin ang pinagtataguan ni Kapuloy. Sa kabilang banda, hindi matahimik si Nanay Pasita. Sa tuwing mapapatingin sa anak, lalong nadadagdagan ng galit para sa albularyo. Naisagawa na ang unang ritual ng barang, subalit hindi pa rin bumabalik ang insektong kinarga ng sumpa. Sa katunayan, matagal nang may kaalaman sa ganitong gawain si Nanay Pasita. Ang totoo, hindi pa sinubukan sa aktual na pambabarang. Natutunan lang ito habang pinapanood sa mga nakakatanda. Kaya piniling bumalik sa kubo, sa taniman, dahil naroon ang mga kagamitan. Sa puntong ito lumantad ang katotohanan tungkol sa sitwasyon ni Vanessa. Si Kapuloy lang din ang nagtanim ng sumpa sa talaga para maisagawa ang panghahalay. Ngayon, ligtas na ang dalaga
dahil si Nanay Pasita mismo ang pumutol ng sumpa. Vanessa anak, patawarin mo sana ako kung hindi kita nasaklolohan kaagad. Pero huwag kang mag-alala. Hindi ko tatantanan ng albularyo na yon hanggat hindi tayo nakakaganti. Pero Nay, ano po ba yung ginagawa nyo? Bakit nyo po kinakausap yung mga insekto? Yan ang mga ginagamit ko para parusahan ang matandang demonyo. Si tatay po, Nay, hindi po ba siya pupunta dito? Hindi po ba tayo uuwi sa bahay? Hindi muna. Hayaan nating makapag-isip ang tatay mo sa ginawa niya. Tinakas ka niya sa akin eh. Kinausap ang mga tao na huwag ituro sa akin ang bahay ni Kapuloy. Ayaw niyang makinig, kaya bigyan natin siya ng oras para magsisi. Matulog ka na. May gagawin pa ako. Sa puntong to, hinarap ni Nanay Pasita ang altar. Isinulat ang pangalan ni Kapuloy sa pira-pirasong papel. Isa-isang sinindihan gamit ang kandila habang sumasambit ng orasyon. Maya-maya pa, muling nagpakawala ng insekto na kinargahan ng sumpa. Hindi na mabilang kung pang ilan. Wala rin ni isa ang bumabalik. Umabot sa punto na pinagdududahan na ang kakayahan. Sa sandaling bibigay na sana, biglang napansin ang pagdating ng bubuyog. Paika-ika itong gumapang pabalik sa altar. Laking tuwa. Ang taling itim, naging kulay pula. Ibig sabihin tumalab na sa biktima ang sumpa. Dahil dito, sinimulan ang kasunod na akbang. Sumasambit ng orasyon habang sinisilaban ang papel na may pangalan ng albularyo. Pagkatapos sinaksak ng sinaksak ang insekto, ang dugo nito, hinalo na sa mangkok na may mga sangkap na nagkakarga ng sumpa. Ginamitan ng espiritual na pakiramdam kung saan naririnig ang hinaing ng biktima. Mula sa kabilang panig, panay sigaw si Kapuloy. Malinaw ang pag-inda ng boses. Nagmumura at nang tumagal ay nakiusap. Subalit wala sa bokabularyo ng matanda ang magpatawad. Sa halip na ihinto, kinargahan ng sumpa. Lalong napasigaw ang albularyo. Matutuwa na sana si Nanay Pasita, ngunit nagulat nang bigla itong tumawa. Mula sa kung saan, narinig ang boses ni Kapuloy. Inaasahan ko na to, Pasita. Unang kita ko pa lang sa'yo, alam ko na meron kang kakayahan. Magaling ang ginawa mo. Marunong ka, kaso mababaw. Nadala ka sa ginagawa ko. Huwag ka masyadong magpakampante, Pasita. Demonyo ka! Pagbabayaran mo ang ginawa mo sa anak ko. Sinusumpa ko sa lahat ng santo at sa ngalan ng itim na karunungan, ako mismo ang papatay sa'yo. Ganun ba? Sa tingin mo ba mangyayari yan kung ang kakayahan mo ay mahina? Hindi ka uubra. Kung ako sa'yo, aralin mo muna ang pasikot-sikot para makabisa ang bawat orasyon na sinasambit mo. Kapuloy, hindi kita titigilan hanggat hindi kita napapatay. Maghintay ka! Maghintay ka! Naputol ang koneksyon. Nakakabinging tawa ni Kapuloy ang huling narinig. Lalo itong pumuno sa galit ni Nanay Pasita. Lumabas at nagtungo ng silong. Hinukay ang pinaglibingan ng mga libreta at iba pang gamit. Libretang itim at garapan ng langis na halos tumigas na ang likido. Matapos mahanap ang pahina ng dasal, nilagyan ng orasyon ng mga insekto. Pinataka ng langis ang bibig at hinayaang inumin. Isinailalim sa mahaba-habang pagdarasal bago pinakawalan sa hangin. Habang lumilipad ito patungo sa kinalalagyan ni Kapuloy. Patuloy ang orasyon. Saka lang tumigil ng maupos ang kandila. Saktong sumikat ang araw. Siguradong mamamatay ka ngayon, Kapuloy. Naging albularyo ka pa. Takilang demonyo ka naman.
Kampante si Nanay Pasita, lalo na nang bumalik ang insektong kinargahan ng sumpa. Pulang-pula ang tali nito. Bigla na lang namatay ang insekto. Isa sa indikasyon na tumindi ang kapit ng sumpa sa biktima. At upang makasigurado, lumuwas ng bayan para hanapin ang kinalalagyan ng albularyo. Sa hindi inaasahan nasipat ang asawa, ang buong akalay na nahimik ito at walang pakialam. Yun pala, hinahanap din kung nasaan si Kapuloy. Pasita, alam kong hindi mo pa ako napapatawad pero nandito ako. Tototohanin ko ang pangako. Hahanapin ko si Kapuloy. Ako mismo ang papatay sa lintik na yon. Saka mo ko kausapin kapag nagawa mo na. Hindi mo pa nga nahanap. Hahanapin ko kahit saang lupalop pa siya nagtatago. Kapala, kumusta ang mga bata? Si Vanessa, anong nangyari sa kanya? Kung magsalita ka, daig mo pa ang dalagang sobrang bait. Nasaan yung mataas mong boses? Yung tipong sa unang buka ng bibig pa lang, panininda ka lumalabas. Pasensya ka na sa mga nasabi ko noon. Pangako pa... Pasita, saan ka ba pupunta? Dali-daling sinundan ni Nanay Pasita ang lipad ng insekto upang mabilis na matunton ang kinalalagyan ni Kapuloy. Dinala sa liblib na lugar. Marami namang bahay subalit binalot pa rin ng katahimikan. Walang tao sa paligid. Pero sa sandaling lumagpas sa puno ang insekto, bigla itong bumulusok matapos mamatay. Mahusay ka rin talaga, Kapuloy. Mataas na uri ng depensa ang inilagay. Pero pasensya na, wawasakin ko yan. Tinawag ang hindi mabilang na mga insekto at sa puwersa ng mga ito, nawasak ang depensang inilagay. Nawasak ang bakod. Sinabayan ng orasyon kung kaya't madaling natibag. Maya-maya pa dumiretso ang mga ito sa kinaroroonan ng albularyo. Sa puntong yun, hindi na maayos ang pagtayo dulot ng sumpa. Maga ang kalahati ng katawan, partikular ang muka. Nandito ka lang pala. Hayop kang demonyo ka! Roselio, pwede bang sa akin na muna ang matandang to? Huwag kang sumabay. Sa labas ka maghintay. Hindi, Pasita. Ako mismo ang papatay sa hayop na yan. Sabing labas eh. Laban ito sa pagitan ng may kaalaman. Umalis ka kung ayaw mong mamatay. Walang nagawa si Tatay Roselio kung hindi sumunod sa asawa. Nang maiwan si Nanay Pasita at Kapuloy, nagsimula na ang tensyon. Malinaw pa sa akin ang sinabi mo nung gabi. Pinagtawanan mo pa ang kakayahan ko. Kesyo mahina at baguhan. Pero tignan mo ang inabot mo ngayon. Napano ka? Magang-maga ang kalahati ng katawan mo. Malay mo, pinagbibigyan lang kita. Para naman maranasan mo ang buhay ng tunay na mambabarang. Sabihin mo sa akin kung kanino ka natuto. Ang babaw na mga atake mo. Eh bakit parang nanginginig ka? Huwag mo nang ikaila, Kapuloy. Hindi naman nakakabawas ng pagkatao ang pag-amin na tumalab nga sa iyo ang atake ko. Nahihirapan ka na ba sa kondisyon mo? Pwede na kitang tapusin para makapagpahinga ka na. Kagad kinontra ni Nanay Pasita ang pagbato ng orasyon nito. Dahil hindi sanay makipaglaban ng aktwal, nahirapan sa pagsangga. Napaubo ng dugo matapos maramdaman ang atake sa kaloob-looban. Nang marinig ni Tatay Roselio ang ingay sa loob, sumaklolo. Subalit bago tumama ang patalim sa albularyo, siya naman itong pansamantalang naparalisa. Talagang nagsama pa kayong dalawa. Mabuti naman para isang patayan na lang. Dagdag ito sa lakas ko dahil may karunungan ng isa. Pwedeng-pwede kong higupin. At saka akalain nyo yon. Pagkatapos kong pagsawaan ng anak nyo,
Kayo namang mag-asawa ang mamamatay. Ang swerte ko talaga dahil pamilya ang mabibiktima. Natigilan sa pagsasalita ang albularyo nang maramdaman ang pagbaon ng matalim na bagay. Napatras habang dumadaing. Sinundan nito ni Nanay Pasita ng orasyon habang patuloy na hinahampas ng nadadampot na mga gamit. Tumayo na rin si Tatay Roselio matapos matauhan. Kaso nga lang nakabuelo na ang albularyo. Muli, pareho silang tumalsik. At dahil hindi na kaya pang kumilos ng maayos, tumakas si Kapuloy. Kumilos kagad si Tatay Roselio. Hinatak pabalik sa loob ang matanda. Sinakal ng sinakal. Binuhos dito ang kinikimkim na galit habang iniisip ang kababuyang ginawa sa anak. Mamatay ka. Mamatay kang hayop ka. Demonyo ka, mamatay ka. Magdusa ka sa impyerno. Binaboy mo ang anak ko. Pero, hindi lang ako ang may kasalanan dito. Ikaw din. Ang dahilan kung bakit nakuha ko ang dalaga. Mangmang ka. Dahil mabilis kang naniwala. Masyado ka mangmang. Isang salita ko lang na binarang ang bata. Nag-alala ka ng gusto. Demonyo. Papatayin kitang demonyo ka. Idiniin ni Tatay Roselio ang sakal. Habang sinasaktan ng albularyo sa pisikal na pamamaraan, naglabas ng botelya si Nanay Pasita. Pinakawalan ang mga insekto. Sa bawat paggapang damang-dama ng albularyo, nanlaki ang mga mata habang dinaramdam ang pagkalat ng sumpa. Ilang minuto ang lumipas. Paulit-ulit na nagsuka si Kapuloy. Anong nangyayari? Bakit siya sumusuka? Pasita! Tumabi si Tatay Roselio. Palipat-lipat ang tingin sa asawa na gumagawa ng ritual at sa albularyo na sa bawat buka ng bibig, insekto ang lumalabas. Tumagal ang sitwasyon sa loob ng ilang sandali hanggang sa oras na nalagutan ng hininga si Kapuloy. At kahit patay na ito, patuloy pa rin sa paglabas ang insekto. May iba na bumara sa lalamunan at sa butas ng ilong. Hindi ba gusto mong bumawi sa nangyari? Gawan mo ng paraan para mailigpit na ang bangkay ng albularyong yan. Hindi pumalag si Tatay Roselio ng utusan ng asawa. Maluwag sa kalooban na tinanggap ang utos at sa mismong kinalalagyan, naghukay at binaon ang katawan ni Kapuloy. Sinigurado na walang makakakita sa buong kaganapan bago nilisan ang lugar. Sa paglipas ng mga araw, bumalik si Tatay Roselio para alamin kung may nakaalam ng nangyari o wala. Saka lang tumigil ng ilang buwan na ang lumipas, wala pa ring nakakaalam. Sa kabilang banda, unti-unting nagkaayos ang mag-asawa. Gayunpaman para bang may lamat na ang relasyon. Walang maayos sa pag-uusap kahit sa mga anak, lalo na sa panganay na si Vanessa. Kahit anong pagpupumilit ni Tatay Roselio na makipag-ayos, hindi pa handa ang dalaga. Huwag kang magmadali, Roselio. Alam mo kung ano ang ginawa mo. Kung sana nakinig ka sa akin, hindi tayo aabot sa ganito. Kung sana nga nilinaw mo. Baka nagbagong isip ko kay Kapuloy. Pero tama, ano pa nga bang magagawa ko? Nangyari na ang dapat mangyari. Kahit matagal bago ko mapatawad ng bata lalong-lalong si Vanessa, mag-aantay ako. Sa kabila ng nangyari, napagtanto ni Tatay Roselio na mas matimbang ang pagdududa ng isang ina lalo na pagdating sa anak. Pinamukha ng kaganapan na hindi panghusga ang bulaslas ni Nanay Pasita tungkol sa albularyo. Isa itong kutob na dapat sana'y pakinggan upang mailigtas ang inosenteng anak mula sa kahayupan.
ng isang peke na albularyo. Mga kabayan, interesado ka ba sa bracelet na merong proteksyon sa espiritual at rebuelta balik sumpa? Nakikita nyo sa picture ang Marahuyo bracelet. Ang Marahuyo bracelet ay depensa espiritual kontra kulam, barang, tigalpo, palipadangin, usog o kahit anong masamang uri ng sumpa. Nariyan din ang selyo ng katutubong dibino. May kasamang rebuelta yan kabayan. Kung ano man po yung sumpa na ibinigay sa inyo, ipinataw sa inyo, ibabalik sa taong nagbigay. Kung interesado ka, i-visit mo lang ang www.lecamerchandise.com or pindutin mo yung basket dito sa baba ng video para diretso checkout. Available ang cash on delivery options. Maraming salamat, kita-kits sa next na kwento mga kabayan ko. Paalam.